balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po magpakitang gilas ng Japanese Monster na Naoya Inoue sa kanyang social media account ng kanyang bato-batong katawan ahead sa laban nito kontra kay Teiji Doheny sa September 3 sa Japan, kung saan halos zero body fat ang katawan ni Inoue. Ayon pa nga sa mga boxing fans mga idol, ilikod pa lang daw ni Inoue, knockout na daw si Teiji Doheny. Bagamat ilang oras bago mag-post si Inoue mga idol, nagpakita naman ang Irish boxer na si Doheny ng kanyang katawan. Pinakita din nito mga idol sa kampo ni Inoue ang kanyang katawan na puro muscles din. Anime parang gusto nito sabihin mga idol na hindi siya magpapatalo kay Inoue sa bakbakan. Well, gusto nga natin mga idol ang confidence na meron si Teiji Doheny, pero hindi talaga natin nakikita mga idol na mananalo siya dito sa laban. Kung hindi man lang nito mapabagsak si Inoue at manockout, mahirap talaga manalo sa laban sa Japanese Monster kapag puntusan. Bukod kasi na marami ito bumato ng suntok sa laban, sa kanilang lugar sa Japan magaganap ang bakbakan mga idol. Na matik merong konting pabor sa scorecards galing sa mga judges si Inoue. Kaya good luck na lang talaga dito kay Teiji Doheny. Samantala sa big event naman po nagaganapin under sa promotion ni Turki Al-Sheikh, kung saan ang main picture nga dito mga idol ang undisputed fight sa light heavyweight division sa pagitan ni Dimitri Bivol kalaban si Arthur Beterbiev, at undercard nga dito ang mga bigati na pangalan kagaya ni Shakur Stevenson, Chris Eubank Jr., Sky Nicholson at marami pang iba. Kung saan mga idol napabalita na dalawang broadcasting company ang magpapalabas ng laban. Sa lahat daw ng undercard mga idol, kasama na ang laban ni Shakur Stevenson kay Joe Cordena ay ipapalabas po sa DAZN pay-per-view, habang ang main event naman mga idol, ESPN Plus lamang pwedeng mag-stream sa laban. Sa madaling salita mga idol, si Shakur ang main event sa DAZN pay-per-view, at ito na rin ang unang pay-per-view niya sa bakbakan. Bagamat yun nga mga idol, matapos malaman ng mga boxing fans na si Shakur ang headliner sa DAZN pay-per-view, marami kaagad ng mga fans ang ayaw na bumili ng pay-per-view ng DAZN dahil wala daw kasiguraduhan mga idol kung makakapagbigay kaya ito ng magandang laban sa mga boxing fans. Bagkus ang pera daw na ibibili nila ng pay-per-view ni Stevenson, sa ESPN Plus na lang daw sila bibili mga idol para sa undisputed na bakbakan ni Bivol at Beterbiev, dahil siguradong dikdikan ang laban na to. At para sa atin mga idol, malamang baka na ito ni Bob Arum na gawing separate ang laban ng kanyang alaga na si Beterbiev at Stevenson matapos lumaya si Shakur sa poder ni Bob Arum. Alam kasi mga idol ni Bob Arum, nakikita talaga ang laban ng dalawang light heavyweight champion kahit wala itong undercard, so bakit pa niya bibigyan ng party si Shakur sa kikitain ni Bivol at Beterbiev matapos ito lumaya sa top rank? Sa kabilang banda naman mga idol, 2 division champion na si Danny Garcia natanong kung bakit hindi daw sila naglaban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao nung aktibo pa sa bakbakan si Pacman. Aniya mga idol, meron naman daw pag-uusap ang kanilang kampo dati pero hindi lang natuloy dahil pareho po silang may target noon na ibang laban. At nang tinanong naman si Danny Boy mga idol kung sakaling naglaban daw sila ni Pacman dati, sino ba daw ang mananalo? At direktang sinagot ito mga idol ni Danny Garcia na talagang pipilitin niya daw mga idol na manalo via knockout, kagaya sa ginawa nito sa karibal ni Pacman si Morales. Bagamat kaakibat nito mga idol, brutal din sinabi ni Danny Garcia na pwede rin daw siya talunin ni Boss Manny at may isama ang kanyang pangalan sa biktima nito sa bakbakan. Hindi naman daw talaga kasi natin may i-deny na halimaw naman daw talaga si Pacman, at isa pa inubos daw nito mga idol ang magagaling na boxer sa kanilang dibisyon, kagaya na lang ni Adrian Broner, Lucas Matisse at si Kit One Time Thurman na tumalo na din kay Danny Garcia sa bakbakan.